Magandang araw po ulit mga kababayan, saan mang sulok kayo ng Pilipinas, barangay, bayan, probinsya, syudad, o nasa ibang bansa po kayo ng mga Pilipino na nagtatrabaho, nagpapawis, nagbibigay ng tax sa ating gobyerno, sa ating bayan upang mapatuloy po ang ating gobyerno. Magandang araw po sa inyo. Ingat po tayo lahat mga kababayan, ingat po tayo. Puso ang sakit. Ito po ang RSF Vlog TV. Create ko po ito upang makapagbigay po ako ng reaksyon, opinion at sarili kong haka-haka tungkol po sa mga nababalitaan ko, nababalitaan natin, nababasa natin, na napapanood natin sa mga social media, sa mainstream media, at saka sa mga vlogs ng mga vloggers. Ito po naman ay kung may masagasaan man po ako dito, opinion ko lang po ito. Opinion ko. Siguro, makakabanggit po ako ng makakasakit sa mga taong involved sa aking topic. Ang topic po natin ngayon ay investigasyon ng Kongreso tungkol doon sa trabaho ng pulis. Napanood ko po yon si Kagalang-Galang, Honorable Akop at Kagalang-Galang, Honorable Abanti. At saka yung ibang et al po yun, et al, yung mga grupo niya yun na nag-imbestiga tungkol sa trabaho ng pulis, no po. Alam niyo po ganito yan, kapag nag-aaral ka pa po ng pagpupulis, bukis ka po niyan. Bukis, you have to pay attention on rules and regulations at lahat ng batas, pag-aralan mo yan. Basic po yan. Pag-aralan mo yan, kasama na dyan ang mga single barrel, double barrel, mga droga, criminal laws, kung paano kang magrespeto sa human rights po, yung kasama po yan lahat sa pinag-aaralan ng isang pulis, no? Ngayon, nag-imbestiga, nagkaroon siguro ng parang sinusukat nila ang kakayanan ng isang major ba yun o saka isang sarhinto. Ito naman si Kagalang-Galang Akop sa Kagalang-Galang Abanti, no? Kagalang-Galang kasi magagaling sila sa pagtatanong, Tinatanong nila kung ano yung kaugnayan ng yung kakayahan ng isang station black commander yata yon sa somewhere in Quezon City, na tinatanong nila kung gaano siya katagal, kung gaano siya kagaling, kung siya ba ay magaling. Tapos ikukumpara niya ang sarili niya na hindi mo ako naging PNP chief ako, ganito, naging CID. Sir, kung Abanti at et al, no? Kayo po ay nasa loob ng aircon room ninyo. Di ba? Di ba? Ang mga operatives po ay nasa labas. Expose sila sa anumang mga danger, imminent dangers, no po. Pagka droga ang pinag-uusapan, hindi mo pwedeng habang nag-ooperate ka, binabasa mo yung libro, ito ang protocol, ito ang double barrel, ito. Hindi po yan nakatutok sa iyo ang baril ng suspect. Papayag ka na ikaw mamatay. Ayoko magmura, sir, Ayoko magmura kung ako at saka Abanti et al. Ayoko magmura sa inyo. Kasi magagaling kayo, bukis kayo, bukis po yan, Hindi po pwede na habang nag-ooperate kayo, habang nandun kayo sa operation ninyo, sa mission ninyo, nagbabasa kayo ng libro para lang masunod yung protocol, yung human rights. Ano ako, tanga? Ano kami, tanga? Ano nga mga tanga yung mga pulis? Kapag ikaw, kung Abanti et al, kayo malagay kayo sa isang sa isang situation na may drogista, no? Nagwawala, may hawak-hawak na baril. O kaya kahit na walang baril, pero merong siya nang gugulo, no? Magdadala ka ng libro. Para sabihin mo ito ay double barrel o single barrel. Mag-ooperate ka siyempre expected mo yan na yan ay mayroong imminent danger dyan. Huwag mong gawing tanga ang mga operatives.
Kaya nga kuminsan dahil diyan sa ano, yung mga mabababang ranggo ayaw na magtrabaho kasi magtrabaho ka, totoong tao ka, totoong operatives ka. Masagasaan mo yung bata ng congressman, bata ng senador, bata ng isang politiko. Kulong ka, tanggal ka. Paano ang hanap buhay? Hanap buhay ng pulis yan Ang pagpupulis ay hanap buhay. Naintindihan mo? Kung Akop, kung Abante, et al. Hanap buhay yan Profession yan Paglabas pa lamang ng isang operatives sa bahay niya, pag tinambangan yan, kaya nga nauso yung kasabihan na ang pagpupulis ay paglabas mo pa lang ng bahay, yung isang paa mo ay nasa hukay na. So, hindi mo dala lang libro sa operasyon.